Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mahalagang pahayag ni Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Sa kanyang post ay binigyan diin po niya na handa na raw ang XRP Ledger o XRPL na maging pangunahing haligi ng global financial infrastructure sa hinaharap. Ayon sa kanya, habang marami pa lang ngayon ang nagsisimulang makakita ng kahalagahan ng blockchain sa larangan ng finance, matagal na raw itong pinaniniwalaan at pinaghahandaan ng Ripple sa loob ng mahigit 13 years. Ngayon ay pag-uusapan po natin kung bakit naniniwala si Ginoong Schwartz na may malaking papel ang XRPL sa kinabukasan ng global system ng finance or ang financial global system at kung ano po ang posibleng maging epekto nito sa market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan po siya, si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang bagong trend sa payments at saka stablecoins? Ayon po kay Ginoong Schwartz, dumadami na ang mga kumpanya ng payments at stablecoins na gumagawa ng sarili po nilang blockchain. Para sa kanya, malinaw na patunay ito na ang blockchain ay nagiging mahalagang bahagi na ng financial infrastructure sa buong mundo. Ang ganitong galaw ng mga kumpanya ay nagpapakita na mas maraming institution ang gustong magkaroon ng mas mabilis, mas mura at mas ligtas na paraan ng pagproseso ng transaction. Ngayon, kapag patuloy po na lumalaki ang adoption ng blockchain sa payments at saka stablecoins, posibleng tumaas po ang demand para sa mga technology tulad po ng XRPL. Ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na activity at demand para kay XRP sa market. Ano naman po ang kaibahan ng XRPL kumpara sa iba? Sinabi po ni Ginoong Schwartz na ang XRPL ay public at permissionless bilang default. Ibig sabihin ay bukas po ito para sa lahat at walang kailangang central authority para magbigay ng permiso. Ngunit may option din ito para sa permissioned features na akma sa mga regulated use cases gaya ng mga bangko at financial institutions na may mahigpit na compliance requirements. Ang flexibility na ito ay maaari pong magdala ng mas maraming institutional adoption kay XRPL. Kapag mas maraming malalaking kumpanya ang gumamit nito, mas magiging matatag po ang market position ni XRP at posibleng magkaroon ng upward pressure sa kanyang presyo. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang mababang fees ng XRPL? Isa po sa mga ipinagmamalaki ni Ginoong Schwartz ay ang mababa at predictable na fees ng XRPL. Ipinunto rin niya na wala itong hiwalay na gas token gaya ng karamihan sa ibang blockchains. Sa halip ay ginagamit mismo si XRP para magbayad ng transaction fees at magsilbi pong bridge asset para sa global payments. Kaya ang ganitong setup ay nakakatulong para gawing mas simple at mas kaakit-akit ang paggamit kay XRP. Kapag mas madali at mura ang transaction, mas maraming users at institutions ang maiingganyo kung saan maaari pong magpataas sa liquidity at presyo ng token. Ngayon ay bakit po ginagaya ng ibang blockchain ang features ng XRPL? Ibinahagi po ni Ginoong Schwartz na masaya po siyang makita na maraming bagong blockchain ang kumukuha ng ideya mula sa XRPL. Particular po sa deterministic finality at proof of authority or POA consensus mechanism. Ipinapakita po nito na unti-unti nang nagkakaroon ng pagkakapareho ang industriya pagdating sa pangangailangan ng predictable at reliable settlement para sa financial use cases. Ngayon, kapag maraming blockchain ang kumikilala sa modelo ng XRPL, mas mapapalakas nito ang reputasyon ni XRP bilang pioneer. Posibleng maging mas matatag po ang tiwala ng investors
na magpapatuloy ang relevance ng XRPL sa hinaharap. Ano naman po ang susunod na plano para kay XRPL? Ayan, inamin po ni Ginoong Swartz na excited po siya para sa susunod na yugto ng NIT network. Kasama po sa mga plano ang pagpapahusay sa programmability, pagpapalawak ng liquidity, at pagdagdag ng compliance grade capabilities para sa institutional use. Sa madaling salita, gusto po nilang gawing mas flexible at mas handa ang XRPL para sa mas malalaking operasyon. Ngayon, ang mga upgrades na ito ay pwede pong magbukas ng mas maraming partnership opportunities para kay Ripple. Kapag mas lumaki ang liquidity at mas dumami ang institutional use cases, mas lalakas po ang demand para kay XRP kung saan maaring magdulot ng pagtaas sa presyo. Ngayon ay bakit po niya sinabing welcome ang lahat sa party? Yan, sa dulo po ng pahayag, tinanggap ni Ginoong Swartz ang mga bagong blockchain developers na sumali sa industriya. Para sa kanya, magandang sinyalis ito na mabilis na lumalawak ang crypto ecosystem. Ang mas maraming players sa industriya ay magdadala ng mas maraming innovation at mas matinding kompetisyon na makikinabang ang end users. Kaya kapag mas lumago ang crypto ecosystem, mas tataas din ang oportunidad para sa interoperability at cross-platform adoption. Ito ay pwedeng magdala ng mas maraming transaction at partnership na makikinabang kay XRP. Ayan, bilang panguli, sa aking pananaw ay malinaw na ipinapakita ng pahayag ni Ginoong David Swartz na hindi lamang nakatuon si Ripple sa kasalukuyan, kundi handa rin ito para po sa hinaharap ng global finance. Sa loob po ng mahigit isang dekada, patuloy po nilang pinapalakas ang XRPL at ngayon ay nakikita na natin ang bunga ng matagal po nilang plano. Kung magpapatuloy po ang adoption, lalo na ang mga institutions at malaking players sa finance, malaki po ang posibilidad na mas tumaas ang halaga at paggamit kay XRP sa darating na mga taon. Sa madaling salita, ang XRPL ay hindi lang simpleng blockchain. Isa itong posibleng backbone ng global system na backbone po ng global financial system sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.